Ang Panginoon, kamakailan lamang, sa kanyang awa, ay dinala kami sa bansang ito ng aking asawa para sa trabaho. Sa isang refleksyon, nagbahagi at nagturo ka sa amin na mag-ingat sa pag-uusisa na bumisita, halimbawa, sa mga templo, basilika, o ang lahat ng mga lugar na ito kung saan isinasagawa ang ilang uri ng pagsamba sa idolo. Ang personal kong katanungan ay, naiintindihan ko na sa mga lugar na ito, kung saan aktibong nagtitipon at nagsasagawa ng mga gawaing ito ang mga tao, hindi nalulugod o nadidisplace ang Panginoon dito. Ngunit, masama ba sa paningin ng Panginoon? Halimbawa, na pumunta kami sa mga archaeological sites na mga naguhong lugar o ruins na minsan, marahil 1,000 o 2,000 taon na ang nakalipas, ay nagsilbing templo, ngunit ngayon ay mga pasyalan na, archaeological, historical sites, hindi ba nalulugod o natidisplace ba ang Panginoon doon? Dahil, halimbawa, hindi ko alam, may mga kamag-anak na dumating o kami bilang dayuhan sa bansang ito ay nakakita ng maraming kawili-wiling bagay at nais mag-tour, ngunit gusto kong malaman kung hindi nalulugod ang Panginoon doon. Well, ang Diyos ang siyang nakikitungo sa bawat tao ayon sa kanyang nais, at ito rin ay nakasalalay o nakadepende sa maturity, ang espiritual na maturity ng tao. Ang espiritual na maturity ng tao ang siyang pinagbabatayan, sapagkat may mga taong mahina ang pag-iisip o weak-minded at sila ay nagpapahamak sa sarili o nakukurap nila ang kanilang sarili, hinahayaan nila na maimpluwensyahan ng mga bagay. Kaya nasasaktan sila, napipinsala o napapahamak sila. Marahil sa mga taong iyon, sasabihin ng Diyos, huwag mong gawin iyan, huwag kang pumunta sa mga lugar na iyon, huwag kang maniwala diyan, huwag mong gawin iyan. Ang mga kaugalian o ang mga ritual o mga gawi o customs na ginagawa ng mga tao, ang mga pamahiin, dahil napakaraming paniniwala at napakaraming pamahiin, well, huwag mong gawin iyan. Iwasan ang mga iyon ng lubusan. Ang isang taong mature na mayroon ng doktrina na nakakaunawa o nakakaintindi na ng maraming bagay ay hindi mababaliw kung hindi siya makakapunta at makakakita o makikisali sa ginagawa o sinasabi ng mga tao. Ang bawat tao ay dapat ikonsidera o isaalang-alang ang mga pangyayari, isaalang-alang ang sandali, ang oras, ang pangyayari, ang katotohanan, isaalang-alang ang lahat at magpasya, gumawa ng mga desisyon. Halimbawa, naaalala ko na sa buhay sa maraming tao ipinagbawal sa kanila ng Panginoon na dumalo. Sa isang simbahang Katoliko, sa misa, sa kasal, sa binyag, sa presentasyon, o sa pagpunta sa misa. May mga taong nasa simbahan natin at bigla dahil sa kanilang pamilya, pumunta sila sa mga lugar na iyon upang hindi magalit ang pamilya. Kaya pumunta sila sa kasal, sa misa, o sa binyag. At nang dumating sila sa simbahan natin, pinagsabihan sila ng banal na espiritu o Holy Spirit at sinabi sa kanila, hindi mo kailangang pumunta sa mga lugar na iyon. Minsan naalala ko na isang binata ang pumunta, hindi ko alam, matagal na siyang nasa simbahan, nabinyagan na siya ng ating simbahan, siya ay isang consistent believer o consistent o madalas na pumupunta sa ating simbahan. Ngunit sa isang pagkakataon, sabi niya may kaibigan siya, ilang kaibigan, at inanyayahan siya ng isa sa kanila sa misa ng simbahang Katoliko. At pumunta siya roon sa misa ng simbahang Katoliko at nagsimula siyang manalangin sa isip, nagdarasal sa Diyos at kaya naisip niya na tama ang ginawa niya at nag-iwan siya ng napakagandang impresyon sa kanyang kaibigan. Gayunpaman, nang pumunta siya sa ating simbahan, nang kami ay nasa serbisyo ng pagsamba o worship service, nagsalita sa kanya ang Panginoon. Sinabi sa kanya ng Panginoon dahil hindi niya sinabi sa sinuman ang ginawa niya at sinabi sa kanya ng Panginoon, at bakit ka nagdarasal sa akin doon sa lugar na iyan kung saan wala ako, kung saan hindi ako nagpapakita o nagmamanifest? Nandyan ka sa lugar na iyan kung saan hindi ka dapat naroroon at ikaw ay nagdarasal. Hindi ko pinakikinggan ang mga panalangin na iyon. Iyan ang sinabi niya.
Kaya roon nagtapat ang taong iyon dahil siya ay namangha. Naisip niya na hindi iyon masama, na humingi siya ng tawad sa Diyos, ngunit tinuruan siya ng Diyos. Tinuruan niya siya na huwag gawin iyon. At sinabi niya, oo, totoo, nagdasal ako doon, nagdasal ako sa isip. At pinagsabihan siya ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanya na hindi niya iyon narinig. Nakikita mo, alam ng Diyos na nagdasal siya, ngunit hindi niya tinanggap ang kanyang panalangin. Naririnig ng Diyos ang lahat, ngunit ibang usapan ang pagtanggap nito. Kaya ang mga tao ay maaaring tumawag sa Diyos para sa maraming bagay. At naririnig ng Diyos, sila ay tumatawag sa akin, sila ay humihingi sa akin. Ngunit hindi ako kikilos ni magbibigay sa kanila o hindi ko sasagutin ang kanilang mga hinihiling dahil mali ang kanilang ginagawa. Naaalala ko rin minsan na may ilang mga simbahang evangelical na noong panahong iyon ay naiinggit sa amin dahil kami ay nasa simbahan. Well, dito kami ay nagpopropesiya, nagpapakita o nagmamanifest ang Panginoon sa pamamagitan ng propesiya. At dito nagpapakita o nagmamanifest ang banal na Espiritu o Holy Spirit at mayroong propesiya. Kaya't dumarating ang mga tao at gusto talaga ng mga tao ang propesiya dahil nagsasalita ang Diyos sa kanilang puso at ang mga tao ay umuuwi ng masaya, nagiging masaya sila. Kaya kumalat ang katanyagan o kasikatan na ito at umabot sa pandinig ng ibang relihiyon. At naaalala ko nung panahong iyon, pinag-uusapan ko ang 30 taon na ang nakalipas o higit pa na nalaman ng ilang evangelical na simbahan ang tungkol sa ating simbahan. Sinabi nila na kami ay sa dyablo, na kami ay isang demonyo, na kami ay sinungaling peke. At nagsimula silang mag-ayuno o mag-fast at humingi sa Diyos na wasakin kami, parusahan kami at pawiin o mawala kami bilang isang simbahan. At isang araw sinabi sa akin ng banal na Espiritu o Holy Spirit, sinabi niya sa akin, mayroong ilang nananalangin sa akin, sabi sa akin ng Panginoon. Ang ilan ay tumatawag sa akin at nagdarasal at humihiling sa akin na wasakin ka, parusahan ka. Ngunit sila ang paparusahan ko sa paggawa niyan. At dahil sa sila ay talagang nagpapakita ng masamang asal, parurusahan ko sila at wawasakin ko sila. Sinabi sa akin ito ng banal na Espiritu o Holy Spirit. Hindi ko naintindihan kung bakit sinabi sa akin iyon ng Panginoon. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang isang sister, isang bagong dating o newcomer sa simbahan. Nagmula siya sa isa sa mga simbahang iyon at nanatili sa amin dahil nagustuhan niya ang paraan ng pagsasalita ng Diyos sa kanya, kaya nanatili siya sa amin. Pagkatapos ay sinabi niya sa amin, sabi niya, alam mo bang nakipagkita ang pastor ko sa 80 pastor mula sa 80 iba pang simbahan at silang lahat ay nag-aayuno o fasting at nananalangin, humihiling sa Diyos na parusahan kayo, nawasakin kayo. Kaya doon ay nakumpirma ko ang sinabi sa akin ng Panginoon ng banal na Espiritu o Holy Spirit. Ngunit ang pinakamaganda ay nasabi na sa akin ng Panginoon, hindi kita paparusahan, sila ang paparusahan ko. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Mayroon ding isang babae, dumating siya at bago pa lamang siya, ilang buwan pa lamang siya sa simbahan, at ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa isang paaralang Katoliko. Dahil nag-aaral sila sa paaralang Katoliko na iyon, obligado silang gawin ang First Communion o Unang Komunyon at iba pang mga bagay. Kaya nang dumating siya sa amin, natanto o na-realize niya na wala ang Diyos sa kanyang simbahang Katoliko at na talagang nagpapakita o nagmamanifest ang Diyos sa atin. Nirerespeto na niya iyon at nababagabag siya para sa kanyang mga anak. Dahil sinabi niya, ang mga anak ko, hindi ko sila papayagan na gawin ang First Communion, ngunit kung hindi nila gagawin ang First Communion ay makikick out sila sa paaralan dahil iyon ang batas sa paaralang iyon. At siya ay nababagabag. Well, hindi niya sinabi sa sino man,
ngunit nag-aalala siya at isang araw ay humingi siya ng panalangin. Sinabi sa kanya ng banal na Espiritu o Holy Spirit, may gagawin ka na hindi mo dapat gawin. Hindi mo dapat gawin iyon, pero papayagan kitang gawin iyon. Bibigyan kita ng pahintulot na gawin iyon, ngunit kailangan mong malaman na hindi mo dapat gawin iyon. Iyan ang sinabi niya sa kanya. Nang tanungin ko siya, ano ang gagawin mo na sinasabi ng Panginoon na hindi mo dapat gawin? Ano iyon? Sumagot siya, ang first communion ng aking mga anak. Kung hindi ko sila papayagan na gawin iyon, patatalsikin o makikick out sila at hindi sila nagbabayad ng matrikula doon, hindi sila nagbabayad para mag-aral, ito ay libre. Kaya nababagabag siya. Ngunit tingnan mo, ang Diyos sa kanyang awa, dahil bago pa lang siya, dahil mga 1 buwan o 2 buwan pa lamang siya sa amin, at sinabi sa kanya ng Diyos, bibigyan kitang pahintulot na gawin iyon, ngunit hindi mo dapat gawin iyon. Kapag sinabi ng Panginoon, hindi iyan dapat gawin, iyon ay applicable sa lahat, hindi ba? Sa lahat. Kaya iyan ang nangyayari. Kaya, brother, kailangan mong tingnan kung saan ka pupunta. Kung pupunta ka ron sa mga libingan mula sa 3 siglo na ang nakalipas, hindi ko alam kung kung saan inilibing ang mga indigenous people o katutubo. Wala itong anuman dahil sila ay nasa lupa na o naging abo o alikabok na o may mga buto na lang doon. Kaya pumupunta sila at tinitingnan ang mga paghuhukay. Tiyak na hindi iyon masama. Tiyak na may mga piramide dito, hindi ba? Kaya ang pagpunta upang makita ang mga piramide na ginawa ng mga katutubo noong maraming siglo na ang nakalipas, tinitingnan iyon ng isang tao at sinasabi, paano nila iyon ginawa? Paano nila binuhat ang mga bato? Well, matatalino sila. Marahil hindi iyon. Tiyak na hindi iyon masama. Ngunit kung pupunta ka sa ibang lugar, tulad ng nangyari sa mga taong pumunta sa simbahang Katoliko para sa misa, o pumunta sa kasal, o pumunta sa First Communion, doon nagseselos ang Diyos o jealous ang Diyos. Iyon yon. Naririnig at alam ko ang maraming lugar at na tourist sites, lalo na mula sa bahagi ng kultura ng katutubo, hindi ba? Mula sa mga ninuno dito sa teritoryo ng Amerika. Ang mga ninuno, ang mga katutubo, na naging katutubo dahil nagmula sila sa Europa. Lahat ay nagmula sa Europa. At dito sa Amerika ay walang nabubuhay na nilalang. Tumakas ang mga tao mula sa Europa. Tumakas sila at dumating dito sa Amerika. At dahil walang sibilisasyon, naging katutubo o indigenous sila habang sinusundan nila ang mga hayop ng rehiyon, kinakain nila ang kakainin ng mga hayop, pagkatapos ay kinailangan nilang magsama-sama at bumuo ng isang sibilisasyon. Iyan ang nakikita natin sa Amerika, sa buong Amerika, Timog Amerika, Gitnang Amerika, Hilagang Amerika, dito sa Mexico na Hilagang Amerika din. Kaya ang buhay ng mga ninunong iyon, naroon ang mga libingan, ang mga paghuhukay, ang mga kayamanan, dahil marami ring nakatagong kayamanan doon. Well, kaya gusto ng mga tao na gawin iyon at gusto ng ibang tao na tumingin. Iyon lang. Marahil, mula sa pananaw na iyon na tinitingnan mo, marahil hindi ka nagkakasala sa Diyos, ni nagpapahamak o nagkokorap sa sarili, ni tumitigil sa paniniwala sa Diyos dahil tinitingnan mo kung ano ang nag-exist o kung ano ang mayroon, tinitingnan kung ano ang nangyari. Kaya patungkol sa pagiging kasangkot sa mga gawaing panrelihiyon ng mga buhay na relihiyon, halimbawa na naroon sa sandaling ito. Patungkol sa mga bagay na iyon, oo, mali, hindi dapat pumunta doon. At ganoon din sa mga pamahiin o superstitions na mayroon ng mga ninuno. Marami rin silang pamahiin. Hanggang ngayon ay marami pa ring tao na naniniwala sa lahat ng mga bagay na iyon. Kaya may mga tao na naglalagay ng pulseras o bracelet dito o hindi ko alam, wristbands, inilalagay nila bilang anting-anting para sa pampaswerte o isang bagay sa bahagi ng katawan, isang kulay o salamin o kung ano man iyon. Kaya nagsisimulang maniwala ang mga tao doon.
para sa swerte. Tayong nakakakilala na sa Diyos, alam natin na ang ating swerte ay ang ating Diyos. Kaya hindi na natin kailangang adornohan ang ating mga katawan o magsuot ng lahat ng mga amulet na iyon. Hindi natin kailangang gawin iyon. Hindi iyon aprobado ng Diyos. Hindi rin sa kanyang bahay ni dapat kang magkaroon ng mga bagay sa iyong bahay bilang mga good luck charm. Hindi, inilalagay ko ito rito sa pinto, iyan ang ilalagay ko roon. Ang mga dahon-dahon o herbs, ang maliit na puno, ang horseshoe o ang bawang o napakaraming bagay. Mayroong libu-libong bagay, mga bagay na mga pamahiin o mga amulet na di umano'y nagsisilbing panlaban sa masasamang espiritu. Nilalabanan natin ang masasamang espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Hindi ko na kailangan ng mga amulet dahil tumatawag ako sa Diyos at Siya ang nagpoprotekta sa atin at nagpapalaya sa atin mula sa lahat ng masasamang espiritu, mula sa pangkukulam, mula sa sorcery, mula sa mga sumpa. Pinoprotektahan tayo ng Diyos. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, nagbabasa ng Biblia at nananalangin sa Panginoon. Siyempre, hindi na natin kailangan ng mga bagay na yon. At sa mga kultura ngayon, para sa mga turista, inaalok nila ang marami sa mga bagay na ito. Inaalok nila na linisin sila mula sa masasamang espiritu, masamang vibes, masamang impluensya, at na nagsasagawa sila ng mga paglilinis o cleansing. Lahat iyan ay mga pamahiin paniniwala. Hindi tayo dahil mayroon na tayong Panginoon. At Siya ang siyang naglilinis sa atin at nag-aalis ng lahat ng iyon. Kaya huwag nating gawin iyon. Dumarating sila at sinasabing kumain ng ganong pagkain o uminom ng ganong inumin na nagsisilbi para sa ganong bagay. Wala sa mga iyon. Huwag nating pagselusin ang Panginoon dahil ang Diyos ay mapanibughuin o jealous at nais niya na tanging Siya lamang ang bigyan natin ng karangalan at kaluwalhatian, na tanging Siya lamang ang ating purihin. At ang lahat ng iba pa, iwanan na natin ito kung ano ito. Iwanan na natin iyon doon, na parang ito ay nasa nakaraan, na wala na itong silbi sa atin, wala na itong ibig sabihin sa buhay ko, sa buhay natin, wala na itong ibig sabihin. Kaya ang lahat ng mga bagay na iyon na nakaimbak pa rin sa iyo dahil may mga tao, marami akong kilalang tao, maraming tao na pumupunta sa simbahan, matagal na sila sa simbahan, sabihin nating 5, 10 taon o higit pa, at mayroon pa rin sila ng lahat ng mga amulet sa bahay, ang buhok ng bata, ang pusod ng bata, ang umbilical cord, ang unang sapatos, ang unang hindi ko alam kung ano. Nasa kanila ang lahat at inilalagay nila bilang kuwintas o bilang dekorasyon. Ang lahat ng iyon, kapag ginagawa mo ang lahat ng iyon, iginagapos mo ang iyong sarili sa iyong espiritual na buhay at nagdudulot ito ng labis na pag-aantala o delay sa pagbigay ng Diyos ng blessings o pagpapala sa iyo. Kaya hanapin mo sa iyong bahay, sa iyong mga damit, sa iyong mga kasangkapan o furniture, sa lahat ng iyong pag-aari, sa lahat ng mga kalat na naimbak mo, ang mga amulet, ang mga paniniwala at ang mga pamahiin. Ilabas at itapon ang mga iyon dahil yan ang pumipigil sa iyo sa pagtanggap ng mga pagpapala o blessings ng Diyos. Kalimutan ang tungkol sa mga kuwintas. Ang pagsasabing ang mga bagay na ito ay may ibig sabihin, ang kulay pula o ang kulay asul, ang kulay berde, ang mga buto na ang maliliit na buto ay gumagawa ng isang bagay, hindi ko alam kung ano. Kalimutan ang lahat ng iyan. Maaari kang gumawa ng sarili mong mga dekorasyon kung gusto mo gamit ang mga buto ng puno, ngunit hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil maganda ang mga ito. Halimbawa, ang mga buto na ito ay napakaganda, ang kulay na iyon ng buto. Gagawa ako ng kwintas, gagawa ako ng isang bagay gamit ang mga butong ito dahil napakaganda sa akin. Ngunit hindi dahil sa mga pamahiin, kundi bilang isang dekorasyon sa katawan. Ngunit huwag mong itago ang lahat ng maliliit na lihim o sikreto na iyon.
Dahil kung itatago mo ang lahat ng iyan, mawawala rin ang pagpapala ng Panginoon. Narinig ko rin na may mga taong pumupunta sa simbahan at patawarin niyo ako sa pagpapahaba nito, ngunit kinakailangan na magturo. May mga taong matagal nang pumupunta sa simbahan, ngunit gayon paman, sa kanilang bahay o sa kanilang tirahan, nagsasagawa sila ng pangkukulam, nagsasagawa sila ng lahat ng mga bagay na ito, nagbabasa sila ng mga tarot card, panghuhula o divination at lahat ng iyon. Sanay silang gawin iyon at pagkatapos ay pumupunta sila sa simbahan upang humingi ng propesiya. Nakikita ng Diyos ang lahat ng iyon, ngunit hindi sila binabasbasan o binibless ng Diyos. Tiyak, magsasalita sa kanila ang banal na Espiritu o Holy Spirit at sasabihin sa kanila na magsisi o magrepent upang maging nasa mabuting kalagayan sa Diyos, ngunit hindi nauunawaan ng tao. Kaya, kailangan mong lumayo sa lahat ng iyan. Mag-ingat sa mga inumin, sa mga potions, na mayroong ang tubig ng hindi ko alam kung ano, na ang herb o mga dahon ng ganoong bagay, sinasabi ng mga tao. Pumunta sa bundok at magdala ng isang espesyal na damo o herb na nagsisilbi para sa hindi ko alam kung ano, ngunit bago mo ito gamitin, ay dapat kang umikot sa bahay ng 7 beses. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iyan. Iyon ay mga pamahiin, paniniwala, amulet, superstitions, mga bagay na hindi kailangan. Huwag mong gawin iyan dahil ang lahat ng iyan ay nag-aalis ng pagpapala o blessing ng Diyos. Ang lahat ng iyan ay nag-aalis ng pagpapala at mabubuhay kang may sakit. May sakit at hindi ka gagaling. At sinasabi ng mga tao, pumupunta ako sa simbahan, humihingi ako ng propesiya at sinasabi ng Diyos na pagagalingin niya ako at hindi niya ako pinagagaling. Ngunit bakit? Dahil mayroon kang mga bagay na iyon na nakatago diyan sa iyong tahanan. Nasa iyo ang lahat ng mga bagay na iyon. Kalimutan ang tungkol doon. Ang Diyos ay Espiritu at siya ay nakakakita, nakakaalam at nakakarinig. Kung simpleng babasahin mo ang Biblia upang matuto mula sa Diyos at upang luwalhatiin ang Diyos, iyan ay sapat na. Ngunit kailangan mong kalimutan ang tungkol sa lahat ng iyan. Ano pa? Halimbawa, brother, kung nais mong maging mas malinaw upang makapagbigay ng isang tiyak na paliwanag tungkol sa isang bagay na hindi ka sigurado kung ito ay masama o mabuti. At kung may mga taong mahilig makita ang mga ruins o gumuhong lugar, pumupunta sila at tinitingnan ang mga ruins o gumuhong lugar dahil nabibighani sila doon. Hindi, sister, nilinaw mo na ito ay tiyak na mga archaeological sites, mga makasaysayang libingan o historical tombs, mga piramide o pyramid, mga gusali na hindi na ginagamit para sa anumang bagay ngayon na marahil 2,000 taon na ang nakalipas. Oo, ngunit ngayon ay mga gumuho na at ang mga tao ay pumupunta doon para sa turismo upang matuto. Maraming salamat, sister.